ganap doon sa binasa nating Ebanghelyo ni Juan ay huling hapunan. Doon sa huling hapunan, nagbibili ng Panginoon. Nagbibilin siya ng mga dapat niyang ibilin. Tuturo siya sa mga kanyang disipulo. Pero sabi niya, teka muna, hindi niyo na kayang unawain pa. So hindi niya na tinuloy ang pagtuturo niya. No? Kasi alam naman natin to na hindi natin kayang maabot ang isip ng ating Panginoon. Abot nyo ba? Naintindihan nyo ba? Yung mga tinatawag ng misteryo, yung misteryo ng Trinity, naintindihan ba natin yun? Lubusan. Yung misteryo ng Eucharistia. Abot ba natin yun? Parang naintindihan natin konti, pero hindi masyado. Kasi tayo mga tao, dumadaan tayo sa tinatawag na pag tinuturuan tayo, may progression. Parang tennis, hindi pwedeng marunong ka agad lahat ng palo. Pero mas maganda ehemplo dito, yung mga anak natin. Pagka ang pinag-uusapan ng mathematics, hindi pwedeng grade 1 pa lang, algebra na, geometry, tangent, sine, cosine, theta, yun ang pag-aaralan. Tingin nyo maintindihan nila. Hindi, di ba? Hindi nila maintindihan yun. Kailangan dumaan sila sa proseso. Kailangan dumaan sila sa mathematics 1, 2, 3, kailangan pag-aralan nila para mamayang konti, ang huling-huli, pagdating ng grade 12, calculus na. Pero ngayon, ibigay mo sa grade 1 yan, hindi nila maintindihan yun. Kahit bigay mo sa kanila yon, those will be only words, letters, signs. Ganun lang yun. Walang ibig sabihin yun. So tayo ganun din, kailangan natin dumaan sa proseso na pag-aaral. At ang magtuturo sa atin ito, kasi alis na nga si Jesus noon, mamamatay na siya, binili niya sa atin ang Banal na Espiritu para ituro sa atin, i-guide tayo kung sino talaga siya. Merong kwento tungkol kay Thomas Aquinas. Siya yung pinakamahusay siguro na teologo na nabuhay. Ang sinulat niya yung Summa Theologica. Talagang henyo si Thomas Aquinas. Nung nagmimisa siya minsan, may isang revelation sa kanya. Yung revelation sa kanya na napaka-lalim. Na yung sinulat niya na napakaganda na lahat ng teologo halos binabasa yun. Sabi niya, ang tingin niya dito parang straw. Yung damo na natuyo, parang gano'n lang na walang bigat. So, hindi niya tinapos. No? Meron pa isa, si San Agustin, isa pang teologo, na napakatalino rin. Isang araw naglalakad siya sa tabing dagat. Nagninilay siya tungkol sa Trinity. Nakakita siya isang bata, bumutas sa maliit na butas, tapos kumawak na seashell. Yung lahat ng tubig ng dagat, nililipat na doon sa butas, gamit yung seashell. Ang ginagawa mo, nililipat ko yung dagat dito sa maliit na butas na to. Sabi niya, paano mo malalagay lahat yung buong dagat dito sa maliit na butas na yun? Sabi niya, ganyan ka din, ikaw din. Pinipilit mong intindihin yung Trinity na hindi mo kayang arukin. Hindi natin kayang intindihin dahil misteryo yun. Hindi natin abot yun. Kaya nga binigay niya sa atin ang banal na Espiritu para gabayan tayo kasi mawawala na nga siya. Kailangan lang natin, we have to trust the process. Kailangan lang natin magtiwala. Kailangan lang natin humingi ng gabay sa ating banal na Espiritu para turo sa atin ang daan. Kasi marami nang lumayo sa pananampalataya dahil hindi nila naiintindihan. Tingnan niyo yung misteryo ng San Tatlo, yung Trinity. Marami mga denominasyon na hindi naniniwala sa San Tatlo kasi hindi nila naiintindihan. Meron din na hindi naiintindihan sa bagay. Tayo, hindi rin naman natin lubos na naiintindihan. Yung misteryo ng Eucharistia. Paano nagiging laman at dugo ni Kristo yung tinapay at saka alak? Hindi nagbabago yung itsura niya. Hindi naman natin naiintindihan yun, pero sinabi ni Jesus kasi na ito ang dugo ko, ito ang laman ko. Kung sino ang kakain at iinom nito ay may buhay. Hindi natin naiintindihan lahat yun, pero we have to trust. Kasi itong linggo to, pinag-uusapan natin, Trinity Sunday. So, nabanggit ko yung Trinity na hindi natin lubusan talaga maintindihan dahil misteryo. So, we just have to trust the process. Dahil tayo sa Banal na Espiritu, nagabayan tayo. Siya yung ating
tawag doon sa pagka hindi nyo naiintindihan, nag-aaral ka, papa-tutor. Yung mga anak nyo, papa-tutor nyo. Ang tutor natin, ang Banal na Espiritu, siya magtuturo sa atin lahat yan. At pinadala na siya ng ating Panginoon, natanggap natin nung binyag natin, pinalakas to, binigay sa atin yung mga gifts ng Spirit, ng ating confirmation. So, yun. Hindi tayo ng gabay sa ating Banal na Espiritu. Okay, tapusin natin ang pagninilay sa Glory be, glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. At hingin natin ang panalangin ng mahal na ina. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.